Hello everyone! Gising pa ba kayong lahat? At ako ngayon ay gising pa. So, ayan mga kasari. Hello po. Ako pala si Ma'am Shitty ng inyong tendera dito sa Davao City. So, yung area namin is nasa Caliawa. So, medyo malayo pa siya sa Davao City. But part pa din siya ng Davao City. So, ayan mga kasari. Ako na naman ang magbibigay sa inyo ng negosyo tips and ideas. So, ngayon mga kasari, ang pag-uusapan natin, kung gusto nyong malaman, ay tapusin nyo yung video. So, pag-uusapan natin ang 4 na paraan para yung negosyo natin ay umasenso. So, ayan mga kasari, ang daming nagsasabi na gawin natin to. Yan. Ginagawa mo ba ang mga bagay na yan, yung sinasabi mo para lumago yung negosyo mo? So, ayan mga kasari, it's a big challenge po to sa atin, lalo na sa mga kapwa ko, nagnenegosyo, kapwa ko tindera. Ginagawa ba natin yung mga sinasabi natin para lumago yung negosyo natin? Kasi, once na sinasabi mo lang, tapos hindi naman ginagawa, parang result is ganun pa talaga. Kahit ilang years pa yan kang nagtitinda, ganun pa din yung parang nakakaraos lang, ganun lang. Parang, na lang siya, source of income, yes. Nag-steady na lang siya, parang ganun. Pero, gusto ko kasi makita talaga sa as negosyante mga kasari. Mga kapwa ko kasari, gusto ko talaga ganito pa lang siya ngayon, and soon, hoping, next year ba, or ilang years pa yan, basta every year makita ko talaga na may pagbabago sa aking tindahan, and of course, mga nilalagay ko sa aking tindahan. So, ano ba yung mga proyekto na ng ating tindahan. So, ayan mga kasari, kung gusto nyo malaman, tapusin nyo ang video ko. So, 4 na paraan para umasenso yung negosyo. So, ano ba yung dapat natin i-consider para naman makita natin na lumago talaga yung negosyo natin. So, hindi lang natin sinasabi. So, pinakauna sa number 1 kong listahan mga kasari is, una is yung kailangan natin ng disiplina. So, kailangan talaga, yan ang number 1 talaga sa ating sa larangan ng negosyo or ano pa yan sa trabaho, kailangan natin ang disiplina. So, disiplina talaga sa sarili. So, kung sa tayo ay nagtatrabaho, disiplinahin mo yung sarili mo na hindi ka man late. So, dito naman sa tindahan, kailangan disiplinahin mo yung sarili mo na hindi mo magalaw yung income ng tindahan at mag-aabuno ka na naman. So, yan mga kasari, kailangan talaga natin ng disiplina sa ating sarili mismo sa ating sarili. Kailangan natin disiplinahin yan. So, kapag may disiplina mga kasari, alam mo talaga maganda yung flow ng business kapag may disiplina. So, makikita mo talaga na asenso yung negosyo mo dyan kapag may disiplina ka. Kasi nga, talaga, yung parang pag may disiplina ka, yung goal mo is nandyan. Syempre, talaga yan is my goal. Talagang yun ang pinaka-top natin. Pero, inaano ko din talaga is yung disiplina. Yung goal is, pwede natin siya, actually, pwede natin yan siya. So, ulitin na lang natin. So, kailangan may goal. Ayan, para umasenso. Ayan, kailangan yan ang goal. So, yan na lang ang pinakauna natin mga kasari. Change na natin. So, ayan talaga on the spot tayo makaisip ng ng mga paraan. So, yan, pinakauna na lang natin is goal. Yung goal mga kasari, dagdag na lang natin to. So, pinakauna ko na lang siya kasi kapag may goal mga kasari, yung natin, yung negosyo natin, alam mo talaga kung saan patungo kapag may goal ka. So, yan, kailangan mo yan siya. Yung number 1. Second na lang yung disiplina. So, dapat disiplinado tayo mga kasari para yung goal natin ma-achieve natin. Kasi kung wala kang disiplina, pwede na siya number 2 mga kasari, no? Kasi, either na lang sa kanila. So, kailangan may disiplina ka, pero pinaka-top talaga sa akin is yung goal. Kailangan mo talaga siya ng goal. And then next na lang talaga yung disiplina. Kasi kung paano mo siya ma-achieve yung goal mo kung wala kang disiplina, parang ganun din. Nalilito na tuloy ako. Pero anyway, kahit saan man sa kanila, dapat nandyan yan siya sa ating mga ways para umasenso yung negosyo natin. So, yan.
Kailangan ka may goal, kasi yun ang pinaka-top talaga dapat. Goal. Second is disiplina. Disiplinahin mo yung sarili mo na yung ano mo, yung benta mo, hindi mo magalaw, yung income ng tindahan mo, hindi mo magalaw, para may patunguhan, para may mapuntahan yung goal mo. Next, third is yung proper management. Alam mo yung proper management, alam mo, maganda ang flow ng yung business kapag maganda yung pagpapatakbo ng yung negosyo. Kasi sa talaga no, since na-experience natin na magtrabaho sa company, na ko talaga na kailangan talaga ang proper management. Kasi kapag walang proper management, yung talaga na nakaasa, kunyari ikaw ang manager, yung mga, alam mo yun, yung nasa baba, nakaasa sa'yo para maayos mo yung mga dapat ayusin. So, dapat, kailangan talaga proper management. Kung dito sa tindahan natin, kailangan lang natin i-manage yung cash and flow ng ating, yung cash and flow ng ating income, yung benta natin. And then, of course, kailangan natin yung mga inventory. So, meron namang mga na free sa apps na mga peddler apps, pwede nyo na siyang gamitin. Yan, para sa makita mo talaga yung mga stocks natin. So, kailangan yung mga in and out ng mga stocks, yung mabenta. So, kailangan talaga yan siya ng proper management. Then, third is, kailangan natin ang magandang attitude. Yan yung pang-apat ko. So, attitude. Bakit attitude? Bakit kailangan natin yan? Kailangan natin ang attitude, mga kasari. Tinitingnan ko lang kung may parating. So, ayan mga kasari, bakit kailangan natin ng attitude? Yung attitude, mga kasari, kailangan yan siya. Kasi, kapag maganda yung attitude mo, maganda yung pakikitungo mo sa customer, talagang gaganahan yan siya, pabalik-balik yan siya magpunta sa yung tindahan or yung kung ano yung negosyo mo. So, kailangan talaga yan, kasama talaga yung attitude na yan siya sa mga paraan para masenso yung negosyo natin. So, kaya nakadikit dapat yung attitude. Yan, kapag may attitude ka, hindi na yan gaganahan. Lalo nag-attituding ka talaga, yung parang suplada. Yan, kapag suplada ka, sino pang gustong bumili sa'yo? So, hindi talaga yan pwede sa mga tendera. So, naman natin yung pagkasuplada. So, ako kasi minsan suplada din. Lalo na kapag yung bumibili, talaga, alam mo yung, ano bang tawag dyan? Basta may mga bumibili na talagang nililito ka. Talagang kapag ganun sinusupladahan ko na. So, yan. Pero, hindi mo yan siya dapat ginagawa. Dapat alamin. Pero yung ginagawa ko, dapat hindi talaga natin yan gawin. Dapat alam natin kung nakikipagbiruan yung customer o kasi ang dami din kasi mga customer naman, alam mo yun, hindi mo talaga maano yung mga customer din na mga attituding din. So, kailangan talaga patience. Ayan, pasensya talaga. Kapag tindera ka, kailangan mahaba yung pasensya mo. So, yan, kailangan natin ng attitude para naman ganahan, maraming bumibili sa ating tindahan. And then, last but not the least is, of course, love your work. So, kailangan mo lang mahalin yung trabaho mo. Kung ano yung gusto mong negosyo, dapat yun yung itatayo mo. Kasi, tulad sa akin, actually, ang gusto ko talaga is salon or spa. Actually spa. Kasi matagal ako nagtatrabaho sa spa. Almost 4 years ako sa first na spa sa Oroderm. And then, 3 years naman ako sa Yugoderm. So, ayan mga kasari. Kaya mahal ko yung trabaho. Alam mo, hindi ko siya hindi ko siya inaral or hindi ako nag-aaral niyan ng sa mga ganyan, about sa mga aparatos, about sa mga tawag niyan,
about sa skin. Pero, na-love ko siya. Ewan ko, basta, since kasi na nagtrabaho na ako sa restaurant, sa kung ano-ano pa ng mga company, pero mas nagtagal ako sa spa. Kasi ang spa, ewan ko, nagustuhan ko yung sa spa. Kasi nagdala ako sa Oroderm, ilang branch na yung inano ko, parang pinasyal ko na yung branch sa Maynila. So, ilang branch yun siya. Nakaano ako, sandal ako sa Valenzuela, nagtagal ako sa Valenzuela City. And then, sa Las Piñas, Bikutan, Fairview. Yan. Ang hindi ko napuntahan yung sa Santa Rosa. Hindi ako nakaano dyan. Basta, ang dami ko tapos dito sa Davao. So, ayan mga kasari, na love ko talaga yung trabaho ko, kaya nagtagal ako. Isa sa, talaga na magtagal ka, is yung mahal mo yung trabaho mo. So, at saka, ma-feel ko talaga na gusto ko yung trabaho ko kasi, ang dami din nagre-request na ako ang mag-handle sa kanila. So, kahit hindi na ako pwedeng facial kasi nga visor na supervisor, trabaho na lang is mag skin tightening, diamond peel, diamond tone, mag warts removal, and yun mga services na pwede dapat sa akin, yung ako dapat magawa kasi train na ako nun sa ganyang services. Syempre, mga carb dyan, liit ng tiyan, yung mga blue light, yung pampa-dry up ng pimples, ayan. Ang daming mga services na ino-offer at nagustuhan ko yung trabaho ko. So, ngayon naman, pinasok ko ang pagtitinda, yung tendera, yung pagnenegosyo kasi pagkatapos ko mag-end sa trabaho ko sa Oroderm, pinatinda ako. So, hindi lang ako successful sa pagtitinda that time kasi hindi pa ako ready. So, hindi pa ako ganun ka, sa pagtitinda or kasi andyan yun nga, nagre-rent ka, may nag-aaral na kapatid, tapos, yung konsumo mo, wala kang source of income na iba, yun lang. Tapos minsan, pumapasok pa tayo sa ibang networking, tapos hindi naman so parang nalulugi. Ganun talagang nangyari sa aking tindahan dati. So, ngayon mga kasari, na-love ko siya. Ito na yung inano ko kasi ito talaga ang nakita ko nga negosyo na para talaga sa pamilya. Alam mo yon, may time ka sa family and ayan, nakapagtinda ka. Parang source of income. At the same time, dapat may trabaho din sa partner para pang support sa tindahan. So, ayan mga kasari, mahal ko yung pagtitinda. Kaya nga, nagtsatsaga ako kahit kahit anong oras na, yan, dilat pa rin yung mata natin para magbantay. So, love your work lang. Alam mo yun, kasi pag love mo yung trabaho mo, alam mo yun, parang nagpa-follow lang siya. Parang sumusunod na lang yung flow ng business mo. Ay, gusto kong maglagay ng ganito. Gusto mo palagi na mag-arrange. Gusto mo palagi maglagay ng kung ano or mag-renovate. Parang gusto mo laging may improvement sa yung tindahan. So, yan ang mga kasari ang kailangan mong gawin yung mga ways para umasenso yung negosyo natin. So, kasama na dyan yung pagmahal mo yung trabaho. Love your work. Yan, isa sa pinaka-importante din yan. So, check natin mga kasari, kailangan natin may goal, and then disiplina, meron tayong proper management. So, sa flow, depende sa flow ng inyong tindahan, kung paano mo siya i-handle. And then, attitude, importante din, dapat hindi tayo suplada sa mga customer. And then, last but not the least is love your work. So, hanggang dito na lang mga kasari. Hopefully na meron kayong natutunan sa aking vlog ngayon. And hoping na hindi kayo mag-skip ng ads. Sa mga bagong subscribers, thank you so much po. Shoutouts everyone. And, of course, sana hindi nyo i-skip yung ads. So,
Ayan mga kasari, mga kachika, thank you so much for watching. God bless us all. Thank you. Bye-bye.